Hello. Nice to meet you. Let's clean now. Experience the unforgettable at Will Creek Bethlehem. Hottest games, highest payouts, and the biggest winning numbers. Will Creek Casino. Unforgettable winning moment. Welcome back to our channel kung saan pinaglalakay natin ang pinakamaliit at pinakamahalagang development sa PFP modernization. Sa pagpasok ng early to mid-2026, malinaw na nasa critical transition phase ang Armed Forces of the Philippines. Hindi na ito panahon ng puro plano lang o feasibility studies. Ngayon, delivery phase na tayo. Contract execution at early operationalization ng mga major assets na matagal nang hinihintay sa ilalim ng revised AFP modernization project plan. Sa video nito, pag-uusap Yes, sorry lang. I have to feed ate. na pinangyari mula early ng mid-2026. Hindi to hype, hindi to wishful thinking. Yep. Ito ay base sa kasalukuyan contracts, official statements, budget signals, at direction ng defense policy ng bansa. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang pinaka-importante, actual deliveries. DRT Raja Sulaiman PS-20 at DRT Raja Lacandula PS-21. Isa sa pinakamalaking inaasahan sa 2026 ay ang delivery ng dalawang bagong offshore patrol vessels ng Philippine Navy, ang DRT Raja Sulaiman PS-20 at DRT Raja Lacandula PS-21. Ang dalawang barkong ito ay bahagi ng corvette o PV capability build-up na layong palakasin ang presence ng Navy sa West Philippine Sea at easy patrols. Hindi man sila full-fledged frigates, pero malaking upgrade ito kumpara sa lumang patrol assets ng PM. Ang expectation dito ay by early to mid-2026, nasa acceptance at commission